Hi guys! Good morning, good morning! Ayan, so isa na namang serye ng hatid serye itong gagawin natin ngayon. So, time check, it's 5:30 a.m. So, ito yung view ng aming community ng madaling araw. Madaling araw pa din naman yung 5:30 guys, diba? So, yan yung church namin, yan yung chapel namin, which is really very Hi guys! Good morning, good morning! Kumusta po ang lahat? It's time check 5:54 a.m. So, nahatid ko na si Lynn and kasalukuyan pa uwi na ako ngayon. And, today is Thursday. So, mag-shift tayo ng 7 a.m. to 3 p.m. and later on after 3 p.m. wala naman akong gagawin guys, like most probably tatapusin ko yung work ko sa mga ibang clients kasi nga ang dami ko ding pending. So yun yung gagawin ko, and then siguro for today mag-focus din ako sa full time talaga kasi madami na din gagawin doon. And ayun lang guys. So kumusta naman ang inyong half of the week? Malapit na namang mag-weekend and hopefully okay naman yung inyong mga trabaho, kung nasaan man kayo, whether you're doing virtual free assistance or you're doing like you're doing corporate work. Ayan, sana okay kayong lahat. Guys, just a quick topic, no? Like, gusto ko lang pag-usapan yung about freelancing. Kasi sobrang daming nagtatanong sa akin. Like, people know that I do freelancing work or work from home setup. And nagtatanong sila, gusto din nilang maging VA. And paano nga ba? Kasi ang palagay ko dyan guys, hindi, akala kasi nung mga iba, sobrang daling kumuha ng virtual assistance job. Oo, pero kailangan nyo ding malaman kung ano yung kalakasan nyo or kung ano na yung current skill na meron kayo, kasi hindi naman siya basta-basta mag-a-apply ka ng trabaho. Para lang din nag-a-apply ka sa corporate works, kung ano na yung kagalingan mo, kung ano yung course na natapos mo. Say for example, nag-business management ka, o kaya accounting, or kaya nursing, o kung ano man ang course mo. Syempre, yun dapat yung a-applyan mong work align din doon sa gagawin mo. Say for example din, nag-IT ka, magaling ka sa social media or kaya website development, doon ka muna mag-focus na mag-apply. Huwag po kayong munang mag-apply doon sa mga work na hindi nyo pa alam gawin. Not unless na sabihin naman nung employer or sa requirements na hindi kailangan ng experience. So pag hindi kailangan ng experience, ayun, i-push nyo, i-go nyo yan na mag-apply kasi okay lang yun. Pero ang pinaka advice ko talaga is find your niche, kung saan yung kagalingan ninyo, kasi doon din kayo magiging successful guys sa inyong application. So say for example, may background ka sa QuickBooks. Ayan. So pag may background ka sa QuickBooks, pwede na yun, mag-apply ka kahit na maliit man lang yung background mo, sa QuickBooks. Gora ka na, like kaya mo yan. Mag-apply ka na kasi for sure kapag meron kang background, meron kang
halimbawa sa interview, meron kang may offer pa din sa client kahit na limited yung background mo, and the rest can be taught, can be learned. So, di ba? Yun yung ano ko, like when I applied sa trucking industry, sa totoo lang guys, wala din akong kaalam-alam. So, ang ginawa ko, pero meron akong very limited na background or knowledge about trucking. So, yun lang talaga yung pinanghawakan ko. So, hindi ganun guys, hindi ganun kadami yung nalalaman ko sa trucking. Basic lang yung alam ko, hindi ko pa alam kung paanong gagawin sa work. Basta ang alam ko lang tatawag, magtatanong ng loads, mag-aano ng mga load boards. Yun lang yung alam ko guys. So, after nun, yun lang yung pinanghawakan ko din na experience ko. And, syempre mag-research lang din kayo. Say for example, then may gusto kayong i-focus na niche. Tapos sa tingin nyo naman is kaya nyo, pero wala kayong experience or wala kayong background. Do some like, tawag nun, sariling pagsisikap na pag-aralan yung niche na yon. Though hindi ko pa yun nagagawa guys, kasi nga like before I apply, usually ang ginagawa ko, dapat may konting background na ako, and then I do expound, like learning things, nagsi-self tutorial ako, nanonood ng mga YouTube. So, it's very possible talaga na madali lang maghanap ng work sa virtual freelancing. Pero, kailangan nyo din ng diskarte. Like, diskarte kung paano nyo gagawin yon, or paano kayo makakapag-land ng job sa virtual freelancing. So, yun guys, lagi nyo tatandaan, you must have an idea of what the work is para maging successful yung application nyo. So, at least dalawa ngayong linggo yung nagtanong sa akin noon. And my first question really is, ano ba yung expertise nyo? Ano ba yung expertise mo? Ano ba yung kaya mong i-offer sa client? Para makapag-recommend ako ng mga possible na companies na pwede mong applyan for a virtual freelancing work. So, yun guys, yun lang gusto kong i-clarify, na hindi din siya basta-basta kung gusto mo lang mag-apply or gusto mo lang mag-work sa industry na to. Kailangan may pinanghahawakan ka din, like kung ano yung course mo, kung ano yung background mo, like if you had a background on this niche or on this work. So, dapat panghawakan mo yung mga yun, kasi yun yung pinaka main weapon mo. So, ayun lang guys. Thank you for listening for this episode. See you later. Madami pa tayong episode na gagawin. And ayun, yeah, see ya. Ayun guys, so hello ulit. Ayan, pauwi pa lang tayo talaga ngayon. Pero ayan, malapit na akong makauwi. So guys, magto 2 weeks na tong ginagawa kong to, no? And medyo nakakapagod, pero kailangan ko lang ma-find yung timing, kasi guys, hindi talaga ako morning person, kaya siguro ako parang, alam niyo yung pagdating ng 1:00, 2:00, kasi sobrang antok ko guys, para akong bangag bang tawag dun, yung kapag dumating na yung mga oras na yun guys, antok na antok ako, sobra, grabe, hindi ko mapigilan. Tapos wala na akong parang naiisip. So I wanted to change that guys, no? Sa totoo lang, kung paano ko siya ma-change, hindi ko alam, pero I hope ma-change ko siya, kasi nga nakaka-apekto din siya sa work ko guys, lalo na kapag hindi ako nakakapag-isip ng maayos.
So, anyway, ayan, mag-shift in na tayo, magsi-7 na. It's 6:06, meron pa akong isang oras, pwede pa akong matulog or kung ano man yung pwede kong gawin, kumain. So, see you guys on my next one. Antok ka, Shamsi? Antok ka? Are you sad or antok ka? Kain ka na? Tulog ka pa? Gusto pang tulog? Tabi tayo. Tabi tayo. Gali ka dito. Dali. Hindi ka. Hindi ka dito. Okay. Ga. Dali. Dito. Get ka na. Dali. Hi guys. So, susundo na tayo ngayon. And meron na akong napag-tripang gawin. So, bumili ako ng hair extension sa Shopee. So, gusto ko sana i-prank yung asawa ko. Pero, ako kasi guys yung hindi makapag-antay minsan eh. So, hindi ko na siya naantay. Pero nakita niya na itong buhok ko guys. Ibang talbog din itong ano namin guys, yung sasakyan namin eh. So, hindi ko alam kung ano yung tumatalbog. Pero, parang may something. Baka malambot ang gulong. So, hindi ko alam guys kung ano yun. Pero, ayun. Gusto ko lang i-show yung hair extension ko for today's video. Kasi guys, alam nyo, for quite long time, hindi talaga ako nag-long hair. Never, as in, I've never grown my hair this long. This long. And, nakakaganda pala siya guys. Nakakababae. Like, feeling ko babae ako guys sa buhok ko. So, i-ano natin, i-flex natin yung kagandahan ng buhok ko guys. Fairness talaga kasi guys, ang ganda ng buhok ko. Ay, sarado na sila guys. Ay, hindi pa sila sarado. Magsasarado pa lang. Hi! I'm Marian. Marian Rivera. So guys, niloloko ko lang sila. Guys, ganda-gandahan lang yung laro natin for today's video. Sino ba yun? Then, bakit siya ganun maglakad? So, bibilisan ko guys kasi si hubby ko ay malapit na siya. Kaya bibilisan ko lang konti. Tapos may message pa ng message guys. Hindi ko maintindihan. Bakit sila message ng message? But anyway,
super onti lang. Alam niyo guys, minsan wala na din talaga akong maisip na sabihin sa inyo. Or baka ngayong araw lang na to, yung wala akong maisip. Pero alam niyo talaga guys kung ano yung nasa isip ko. Lutang na lutang talaga ako pag nagigising ako ng maaga guys. Like super lutang ako. Like hindi nyo ma-imagine kung gaano ako lutang. So lutang na lutang talaga ako guys. Like hindi ko na ma-focus yung isip ko sa gagawin ko sa work. Ganyan. Nahirapan ako mag-isip. Basta guys, yun yung sa isip ko talaga. Nahirapan ako mag-isip. Like super duper. Patayin na natin itong ilaw guys. Kasi nakaka-attract siya ng ano, o tao. Nakaka-attract siya ng mga tao. Hindi na siya maano. So, dahil din niya. So guys, for the first time in the history, walang baha. Bukas na lang daw ulit. Ay, naantok na ako guys. Wala kakainin ko na ba kayanan yung antok ko. Gusto ko sanang kunan ng video yung reaction ng asawa ko pag nakita niya ako naka long hair. Pero kasi masamang pakiramdam niya ngayon eh. So bawal biruin. I mean, sino ba namang okay yung pakiramdam na ano, diba? Magiging okay. Wala naman siguro. So, bawal siyang biruin. Naantok talaga ako guys. Sa totoo lang. Hindi ko na malaman kung ano yung level ng antok ko. Sana maka-adapt ako guys na ano. Sana maka-adapt ako na yung body clock ko maka-adapt na dun sa talagang gising niya. Parang empty na yung isip ko guys, sa totoo lang. Para na akong na-empty. Empty sa empty.
hobby ng pagkatagal-tagal. Kaya binibilisan ko hanggat sa kaya kong bilisan, guys. Kasi ayoko rin siya nag-aantay dito ng matagal. Sa totoo lang.